Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako tayo sa Lawag. Satellite Office ng National Telecommunications Commission o NTC sa Ilocos Norte kinakailangan ng pondo para maipatayo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Nalidempay laing ang Madanti Satellite Office ti National Telecommunications Commission iti Ilocos Norte. Dito itin batad ni NTC Region 1 Legal Counsel Attorney Ana Minel Maningding nga imbes ang masyayangkat ti NTC Wheels Mobile Licensing Program ket adda ti danunen dagidagi pabaro ti lisensya sertipiko wenno permit na iti operasyon ti istasyon ti radyo. Kunana nga iti masangwana na panawen ket maplano ang madaan dati opisina diti probinsya ngem iti agdama pay laing ket na i-establisar iti satellite office iti Dagupan City, Pangasinan. Inbatad ni Attorney Maningding ano maaddan dati pundo ket posible ang makapataod dati opisina dito'y probinsya. Sana po kasi napa-open naman na natin yung sa Dagupan. We're hoping na kung kasya naman sa budget, may logistics and all may available na office dito, baka pwede po tayong mag-open. Pero in the near future sana yun. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, Balawan, La Union, LGU. Kinilala ang mga buntis na nakumpleto o nakakumpleto ng antenatal checkups. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Iti panangikagumanda mga itandudo iti natalgad a panagpasngay binigbig ti local government unit ti Balawan La Union dagiti masikog a nakatorpos iti upat wenno adadupay nga antenatal check-ups babaen ti proyektuda a natulnog a masikog action para iti natalgad a panagsikog program. Daytoy aganwat ket adda iti sakop iti Local Council of the Protection of Children. Dagiti napili a masikog ket nakawat da kadagiti mother and baby essential kits ken ti mabuno damet kadagiti panagsanay kadagiti napateg a topiko kas iti panagplano para iti panagpasngay, nakaawat iti kinapateg dagiti diagnostic test bayat iti panagsikog, pagimbagan iti panagpasuso para kadagiti maladaga, kinapateg iti panag-examine kadagiti maladaga, immunization para kadagiti maladaga ken inna ken panagplano ti pamilya. Panggap daytoy a programa ti Safe Motherhood a parigtaan dagiti masikog a babae nga ipangpangruna dati na intyampuan ken gagangay a prenatal checkups tapno masigurado tinatalged a panagsikog ken panagpasngay. Babaen iti panangipay iti essential kits ken panangisuro kadagiti masikog kadagiti napateg a topiko aktibo ti akam ti LGU Balawan iti panangitandudo iti saluna ken pagimbagan dagiti inna. Manikot RP Ago Albert Kawile para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Eastern Samar State University nakapagtala ng 167 bagong criminologists. ESU Borongan pasok sa top 9 performing school sa buong bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Grarayhak it Eastern Samar State University ESU han outstanding performance han magagraduado hini han resulta han February 2025 licensure examination for criminologists. May 167 new criminologists an ESU main Borongan, may dolong kan avid ug giwan campuses, kataliwan makapasar han nasabing eksaminasyon kundiin an institutional passing rate in 81.86%, mas hataas sa national passing rate nga 60.52%.
Kasumpay hini nahamutang ang ESU main campus sa top 9 performing school nationwide ha kategorihan mga institusyon nga may ada 101 nga 199 examinees ug may ada at least 80% passing rate. Nahabaroan ang ESU ang nag-isaan nga State University and College habugos nga Region 8 nga ginrekonoser como top performing school. Tikang didiha syudad han Borongan inihipen pumida para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod bombing simulation exercise isinagawa sa Southern Leyte State University, Hinunangan Campus. Ang detalye ng balitang ito mula kay Aljon Malot. Nagpahigayon og simulation exercise kung CIMEX kabahin sa bombing threat og explosion sa Southern Leyte State University kung sa Lasiu Hinunangan Campus dili pa lamang dugay. Higi pangunahan sa mga personahe sa Southern Leyte Provincial Explosive Ordnance Disposal K9 Unit uban sa koordinasyon sa Lasiu ROTC Unit og Hinunangan Municipal Police Station. Nasayran nga tumong sa CIMEX nga masuwayan ang kaandam ug ang pagedukar sa mga partisipantes sa ngayan nga buhaton panahon sa insidente nga naglambigit sa bomba. Gawa sa CIMEX, nagpahigayon usab og lecture ang kapulisan din gipaambit sa mga tinun-an ang mga impormasyon aron masiguro ang kaluwasan kung ugaling adunay hulga sa rasoy nga sitwasyon. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Aljon. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, Department of Social Welfare and Development Field Office 10. Pinatunayan ang pagpapahalaga sa kababaihan sa Northern Mindanao sa pamamagitan ng mga programang nagbigay lakas at pag-asa ngayong buwan ng kababaihan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development Field Office 10 ang bulan sa kababaihan pinaagi sa nagkanilaing programa nga nagtumong sa pagbaskog sa ilang mga empleyado ug sa pag-alagad sa mga kababaihan sa Northern Mindanao. Uban sa nasudnong temang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Naghimo ang DSWD TAND o mga inisyatibo nga nagpunting sa capacity building, kaayuhan ug paghatag og tabang sa mga babae nga nanginahanglan. Lakip na ang mga kalihukan nga gipahigayon mao ang edible gardening orientation nga gipahigayon sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 nga nagtudlo kini sa mga empleyado sa DSWD 10 sa malungtarong pagtanom sa ilang kaugalingong pagkaon. Lakip na usab ang theoretical driving course nga gipahigayon sa Land Transportation Office Region 10 diin nagtudlo kini sa mga empleyado sa mga sukaran sa luwas nga pagmaneho. Si Regional Director Ramil F. Amin nagpahayag sa importansya sa paghatag og gahom sa mga babae ug pagpalambo sa gender equality. Gipahinumduman usab niya ang tanang empleyado sa pagsulob og purple matag Miyerkules isip simbolo sa pagsuporta sa bulan sa kababaihan. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City kina sa Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga. Lokal na pamahalaan ng Zamboanga nagsagawa ng geotagging at fisheries technical assistance para sa mga mangingisda ng lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Ya conducí al City Agriculture's Office por medio del Agricultural Field Office 5 Curuan District con el geotagging activity and fisheries technical assistance para ng mga pescador del Barangay Buenavista na siyudad de Zamboanga Asentamiento.
Objeto del inisyatiba ay para conducir mapping na mga fish pond area na mensyonado lugar y para pwede dali suporta y reforzar el produksyon del mga pescador. Por medio del mensyonado inisyatiba ay pwede repartir el mga pescador con el di ila produksyon y aumentar el operasyon del di ila pesca. Uno este del mga esfuerzo del gobierno lokal para dali suporta na mga pescador del syudad y mejora el agricultural practices na mensyonado komunidad. Desde la Ciudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justin, mula dyan sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, water rationing program para sa internally displaced persons sa Marawi City. Opisyal nang sinimulan sa ilalim ng BARM Marawi Rehabilitation Program. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Formal na pagpuunan na opisina bang sa Moro Autonomous Region mo sa Mindanao Marawi Rehabilitation Program o BARM MRP. So programa o water rationing program iran para sa mga bang sa Tanoa Internally Displaced Persons o IDP sa Tanoa Islamic City o Marawi. Sa Gimya Kapira Agawi sumyagad si Kupiti Barangan ng mga baryo at na mabubiling kiranon. Yang kanan na miya nga aloy shelter sa mga miya maguyag ay din mambu beneficiary sa giyang kaiya libre arasyon na ig. Agi gina na mga derpairan sa Manaya na marg na tanto susupply ro na ig. Badilabaw ron sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Ay malaan ta pagyang kanan na programa na makabagay sa rasyon sa ig para kung mga IDPs. Ay mapipikiriran na kabayairan ka serbisyuan o di na so target iran na bilangan na magato sa 20,000 ka litro a ig anta ka 120,000 na liters. Ayasan pakaantapan na kada kalian na IDP sa household na sobra 2,000 kusulad sa pululan. Giyang kaini a programa na inyong manaya si ko programa a water rationing program a MRPPMO. Rasyon mambu sa ig si ko 8 ka permanent shelters. Makaokit saya na kalbudan sumabang sa tano sa kakwa sa ig a pabusar nirang kumanggawi a kapagintawiran madilaboron sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Ipsumpay mambu giyang kaiya mabang sa tano so kapanalamat iran si ko mga opisina miya magugupa sa kitunay sa giyang kaiya rasyon sa ig ay din nakalaano nagyang kaiyapang sa Moro Government. Mula sa Dakbayan sa Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad, na ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.